6 AM papunta kami ni Joshon Point ngayon sa SIS Clark International Speedway para mag racetrack ng motorsiklo. Nandun sa likod, nakakarga yung motor nyo dun. Mamaya mapakita ko sa inyo kung gaano kalupet yung setup dito. 6:30 AM, unang stopover. Tignan nyo yung setup ni Joshon Point. Yan ang gagamitin natin mamaya. Ano to? Petron dito sa... Hindi ko na alam kung saan, basta dito. Kakain muna kami para merong susunugin mamaya. So ayan brothers, nandito na tayo sa loob ng Clark International Speedway. Binabaklas na yung motor ni Joshon Point. Yan. Nandito yung tracksuit, tsaka yung boots. Ayan o. Tapos may mga motor doon. Yan, nakita niyo yan, mga motor na yan. Yan. Nabit na ko ulit. Yan. Yan yung track. Yan. Kalmadong araw. Masarap na araw para mag-track. Nakapag-almusal na, nakatain na ako, na ibaba na yung motor. Mga anong oras magisimula ba? Ba anong nangyari? Re-registration pa tayo dun. Siguro mga 9 yan. Anong oras na ba? 8:30. Mga 9. O, mga 9. Tayo lang kasi ito eh. Wala tayong kasabay kaya siguro nagpapalate sila dahil solo naman natin yung truck. Pero ayos din, chill. It's a good day to chill dito sa Clark. Tignan nyo. Tignan nyo guys! Yun o. Oh, kita nyo yan? Fuel of Champions o, Shell. First day din ng tag-ulan ngayon, kaya ganyan yung ulap. First day ng tag-ulan sa 2026. Pagsakyan mo na pre para makapamiliarize ka na. Sige. Sakyan ko na raw to. Pero magaling na kasi ako magmotor. Ano pa ako nagmo-motor, matagal na eh. Kaya hindi na ako kinakabahan. Hindi na kailangan. Ayan, dumarating na sila oh. Marami na mga motor. 9:25. Mainit. Hindi si Russell. Russell, double tayo sa autos. Ga-apply tayo ng
Ayun, first round pa lang. Pero parang nalula agad ako doon. Ang daming liko-liko. Pag nasa kalsada ka, yung mga hindi ka banking, gusto mong i-banking. Ngayon hindi na pinagbabanking ka, tuloy-tuloy, malulula ka naman. Sheesh! Ayun, natapos namin yung first half nung racetrack. Ang aking feedback ay sawa-sawa ka sa banking, sawa-sawa ka sa cornering, kapagod. Kaya yun nga sinasabi ko kay Josh ang lesson, nagpapakaharabas ka sa daan, mali ang venue na yan para dyan ka magko-cornering, makakadisgrasya ka pa ng ibang tao. Dito ka sa racetrack, ewan ko kung hindi ka manawa dyan, maiintindihan mo na hindi mo pala kailangan gawin sa public road yung mga cornering na yan, makadisgrasya ka pa ng iba. Oh, tsaka di ba yung tawag dito sa kunyari sa public road, isang corner lang yun, madali lang yun. Oo nga, kung dito sunod-sunod, paano mo ipoposition yung sarili mo na tama yung cornering mo? Kaya yung sa basic lang pala yun. Puta, ini sa public road, walang kwenta. Kaya pagka mayabang ka sa public road, supot ka. Doon ka sa racetrack, puta, mas mahirap. Dito ka sa racetrack, malaman mo, hinahanap mo. Ganyan talaga ang dyan. Lahat ng kaangasan nyo, merong venue para dyan. Kaya kung ginagawa mo yun sa maling lugar, gunggong ka lang talaga. Ignorante ka lang talaga. Sabay naglabasan ng Ayos, sulit na lakad. Sulit ka agad ka. Nakakadalawang ikot pa lang yan. Sulit na nga ako, talaga promise. Tinignan ko lang, ang nasa utak ko lang kasi yung pakaramdam nun, yung pakangatin na yun sa mga cornering. Tapos nung pagpunta ko doon, putang ina, ang daming corner. Puta peking na corner. Edward the Ring cornering. Yun yung pakaramdam sabi ko, ayos na. Hindi na para hanapin sa daan to. Ang balikat Saka din mo ka rin makikita na yung mga itong mga talagang professional level. Hindi ko alam kung professional talaga sila, pero basta advanced level. Para ma-execute nila yung mga cornering na yon, may factor din nung gulong, di ba? So, kung, di ba, napanood mo sa MotoGP, wow, putang ganda nun, parang gusto ko rin gawin yun. Basta-basta. Oo. Hindi siya basta-basta kasi yung setup na nakita mo sa MotoGP, yun? Top of the food chain na setup yun. Kumbaga, yung tuning ng motor, yung isang motor na yun, parang presyo ng Lamborghini yun, pre. Oo, yung setup nun, di ba? Hindi mo kaya, kung normal na tao lang, hindi mo kaya. Tuning ng motor, tapos years of experience nung piloto, nung driver ng motor, yung gulong, ibang klaseng gulong yung ginagamit. Kaya talaga, kailangan matanggal na yung delusion na yun na nakita. Wow, lupet! So mamaya gagawin ko rin yung sa daan. Hindi talaga ganun yun. So kung nakita nyo, nakita na namin yung motor. Dapat mag-iisa pa ako, kaso merong nasiraan na sasakyan doon. Sabi niya, sinong sabi nun? Pading daw yung pumasok. Pading daw yung pumasok, nasiraan. So hindi na ako umisa, inakit na namin yung motor. So uwian na, ayos naman, na-solve naman na ako. Okay lang kahit hindi na ako nakaisa pa. Solve, good experience. Yun, so unang pasok, nakadalawang lap ako. Nalula ako sa dami ng cornering. Kung ano yung cornering na actually hindi ko ina-expect na ganito pala kadami yung cornering dito. Yun ang nangyari. Siyempre racetrack yan po. Tsaka kembot ka ng kembot dyan. Yun, so kembot ka ng kembot. Kung sa kalsada naghahanap ka ng pagko-corneran doon, parang bitin na bitin ka. So nung napunta naman ako dito, sabi ko, puro corners. Yun naman.
Kaya yung first 2 laps pa lang, sa totoo lang medyo solve na ako. Okay, ganun pala yung pakaramdam niya. Yun, so Kaso ayaw na eh. Nung na-try ayaw na. pagod din eh. Feeling na, sabi mo kanina, yung feeling na parang wala kang ibang iisipin kundi yung track lang. Oo. Magical nung una eh. No? Parang, putya. Walang problema, walang ano, yun lang. Ang problema mo lang yung curve lang, Yung curve paano lang. papasok. Instant disconnect sa ano mo, sa regular life mo, ganun ang pakaramdam niya. Kaya goods na goods dun sa part na yan.